Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. May mga paulit-ulit na anunsyo sa loudspeaker na huwag umakyat sa tuktok nang walang mga maskara sa mukha nito dahil sa frostbite. Inaasahan nilang babalik sa resort tulad ng ginawa ng iba pagkatapos subukan ang tuktok. Nang marinig ni Eunice ang announcement na iyon, wala sa sariling ipinagpatuloy na lamang niya ang pag-slide hanggang sa nagulat na lang siya nang may nakasalubong na siyang puno. Napatili siya. Pero bago pa man niya mabunggo iyon, ay may mga kamay na humila sa kanya at inilayo siya sa puno nito. Pagkatapos noon ay bumagsak sila. Narinig niya ang pagsigaw ng lalaki. Hindi niya ito kilala. "Thank you. Are you alright?" Nag-aalala na tanong niya dahil nabangga pa ata ng suot niyang helmet ang mukha nito. Pagkatapos niyon ay bumangon siya mula sa pagkakadapa niya sa katawan nito. "I'm alright," sabi naman ng lalaki. Bumangon ito. "Oh my God, your nose is bleeding," sabi niya nang tinanggal nito ang suot nitong mask at goggles nito at makitang duguan ang ilong nito. Nang makita niya ang mukha nito, para itong Koreano o Hapon dahil na rin sa singkit ng mga mata nito. "Really?" Hindi makapaniwala na sabi nito. Hinawakan nito ang dumudugong ilong. Nanlaki ang mga mata nitong singkit nang makita iyon. "Oh, it's really blood," sabi nito. "Tara, saan tayo at gagamutin ko ang sugat mo?" sabi niya dito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tinulungan niya itong makatayo. "I'm alright," sabi nito at kumuha ng pamuna sa packet nito at pinunasan ang dugo sa ilong nito. Nagulat siya na magsalita ito na ninongho. "Japanese ka?" "Yes, I am. What is your name?" Nakangiting sabi nito. "My name is Eunice," she said politely at inilahad niya ang kamay dito na tinanggap naman ito. "Japanese ka rin ba?" "Yes, and nice to meet you. And I'm really sorry." He was a stranger to her, pero alam niyang mabait ito. Sinabi nito na ititreat na lang daw niya ito ng kape sa restaurant sa ibaba bilang kabayaran ng pagtulong sa kanya. Ang sabi naman niya wala siyang dalang pera. Huwag daw siyang mag-alala dahil ito daw ang magbabayad. At dahil nakagaanan niya ng loob ang lalaki, sumama na lang siya dito. Nang makapasok si Jackson sa loob ng cabin, it was already 6 in the evening. Nakita niya ang mga kasamahan sa living room na nagkumpulan at nagtataka ang mga hitsura ng mga ito na makita siya. "I'm late," casual na sabi niya. Umupo siya sa tabi ni Vandrex at pagkatapos ay tumahimik din siya. Ang lahat ay nakaupo kaya naman tahimik. Ano ba ang nangyayari? Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. And he found out someone's missing, his wife. "Nasaan ang asawa ko?" tanong niya. Nagkibit-balikat naman ang mga ito. "Ano? Akala ko kasama mo siya," sabi naman ni Horace. Napamura naman siya. "Sino ang huling kasama niya?" "Ako, pero kasi kanina mabilis kasi siya sa pag-ski, kaya hindi ko siya nahabol," sabi naman ni Lexi na best friend na kanyang asawa. Alam niya magaling ang asawa niya sa sports at marami pa siyang hindi alam tungkol dito maliban sa pakikipagrelasyon nito sa iba't ibang klaseng lalaki. Ang buong akala niya, siya na ang huling dumating sa kabin. Pagkatapos niyang dalhin si Elena sa loob ng resort nila Phil, ay kaagad din siyang umalis at dahil nakita niya ang ka-business partners niya sa negosyo sa Pilipinas, ay nagkayayaan silang magkwentuhan at mag-ski na rin sa taas ng bundok. At ngayon ang kanyang asawa ang nawawala.
Tumayo siya. "Jackson, where are you going?" Tanong sa kanya ni Elena. "Hahanapin ko ang asawa ko." "Delikado na ang daan," sabi naman sa kanya ni Horace. "So what do you want me to do? Maupo lang dito at walang gagawin?" Sabi niya na medyo mataas na rin ang boses. "At least maghintay na tayo saglit. Baka on the way na siya." Sabi ulit ni Elena. Nakatabi nito si Sandro. Hindi niya alam kung para kanino siya maiinis. Kay Elena ba o sa asawa niya? Tumayo naman si Vandrex. "Relax bro. Sasama ako sa'yo." "No, you stay here. Hahanapin ko siyang mag-isa," sabi niya at pumunta sa kwarto. Nagbihis muna siya at tinanggal ang suot ng ski suit at nagpalit ng long coat. May kung anong naalala siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinearch niya ang location na ibinigay niyang relo sa asawa niya kanina. Marahas siyang napamura. Nasa coffee shop siya. Natutuwa siyang ligtas ito pero ano ang ginagawa nito doon? "Humanda ka sa akin kapag makita kong may kasama ka. Nakipag-date sa ibang lalaki nang wala akong pahintulot. Napakatapang mong babae ka." "Gaano ka nakatagal dito sa Amerika?" "Almost a week," sagot naman niya kay Yuji. Kaninang pag-alis nila sa resorts, ginamit pa nila ang kotse nito para makapunta sa ibaba ng bundok at tanaw na tanaw nila ang Lake Tahoe sa gabi. "This is my business card. If there's something happen, just call me," sabi nito at inaabot nito ang business cards nito sa kanya. Sinabi niya kasi dito na hindi niya alam ang daan pabalik sa cabin nila dahil iniwan niya ang kanyang cellphone sa cabin. Masaya din kakwentuhan ang binata dahil na rin siguro na may dugong Hapon din siya, kung kaya't nakagaanan ka agad ng loob niya dito. Dahil madami silang napagkwentuhan kanina, hindi niya din namalayan ang oras at nakarami siya ng kain sa libre ni Yuji. Nawala ang pagkakangiti sa mga labi niya nang makita si Jackson na papalapit sa kinaroroonan nila. Wala sa sariling napatayo kaagad siya. Nakakatakot ang mukha nito na halos magkasalubong na ang mga kilay nito sa galit. She was glad dahil may sumundo sa kanya. Alam niyang kaya siya nitong hanapin. Pero na makita niya ang galit sa mga mata nito, parang gusto na lang niyang tumakbo papalayo dito. "You!" sabi nito sa kanya nang tuluyang makalapit sa kanila at pinaglipat ang tingin nito sa kanya at kay Yuji. Hinablot kaagad nito ang kamay niya at hinila siya papalabas ng coffee shop. Tinungo nila ang kinapaparadahan ng kotse nito. "Jackson, let me go. Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin." Malakas na bulyaw nito. Natakot siya sa mga mata nito na lilisik. "Excuse me. Whoever you are, but you're hurting her," sabi naman ni Yuji, na sumunod pala sa kanila sa labas at hinawakan nito ang kamay niya. Mas matangkad lang ng konti si Jackson kay Yuji. Mabuti na lang at walang tao sa labas. Kung hindi makakasaksi sila ng hindi maganda sa kanila. Napatili siya nang bigla na lang suntukin ni Jackson si Yuji sa mukha nito at tumilapon ito sa baba. "Huwag na huwag kang makikialam sa pribadong buhay ng ibang tao," galit na sabi ni Jackson. "Yuji!" sigaw niya at akmang tutulungan niya ito. Nang bumangon pero nahagip kaagad ni Jackson ang kamay niya. "Sakay!" sigaw na utos ni Jackson sa kanya. Nandoon si Eunice nanginginig sa takot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nang muli niyang itilat ang mga ito, ay umiiyak siya at lubos na namulat sa ginawa ni Jackson. Tulala siya habang tinititigan niya si Yuji. Nasapo ang nasaktang pisngi nito. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan na ang asawa niya ay nananakit ng ibang tao. "Sasakay ka ba o sasaktan ko siya?" muling sigaw na sabi ni Jackson. "I'm sorry, Yuji," hinging paumanhin niya dito bago siya tuluyang makasakay sa kotse ni Jackson sa harap.
Jackson! Garalgal ang tinik na sabi niya. Maya't maya pinaandar na ni Jackson ang kotse nito. Hindi ito umimik at mabilis na pinaandar nito ang kotse. Ito ang hindi ko maintindihan. Ang ginagawa mo. Sinaktan mo siya at tama lang yun sa kanya. O masigit pa. Bakit hindi mo na ba mapigilan yung katimot dyan sa katawan mo? Pagkatapos niyong uminom ng kape, saan kayo pupunta? Sa isang hotel? Sarkastikong sabi nito. Hindi siya nagsalita dahil kung bubukas man ang bibig niya, alam niyang mapapalahaw siya ng iyak. Kagat ang mga labi na pinipigilan niya mapahikbi. Pero ang mga luha sa kanyang mga mata ay tuluyang naglandas, pababa sa kanyang pisngi. Habang kasal ka sa akin, mananatili kang Mrs. Sylvester. Hindi ko hahayaang sumama ka sa ibang lalaki. Babala nito. Yun lang ba, Jackson? Kaya mo siya sinaktan? Walang kasalanan yung tao. Bakit hindi mo muna pakinggan ang side ko? Kung bakit kasama ko siya? And besides, wala rin namang pinagkaiba sa pinag-uutos mong patulan ko si Sandro. Marahas na sigaw niya dito. Sa tingin mo ba kailangan kong pag-isipan ang nararamdaman niya? Alam mo kung bakit? Hindi ako nahihiya na saktan siya at gagawin ko ulit yon. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. In that bastard Sandro? Yeah, you deserve him. Dahil pareho kayong manloloko at manggagamit. Marahas na bulyaw nito sa kanya. Siya, manloloko at manggagamit? Nagyuko siya ng ulo at napahagulhol siya. Napamura naman ito at hinampas nito ang manibela. Bakit ka umiiyak? Iniiyakan mo ang lalaking yon? Umiling-iling naman si Eunice. Ayokong nakikita kang may sinasaktang tao. Don't you see? This is our problem, not Yuji. Totoo yun. Ayaw niya na makita si Jackson na may nakakaaway ito. Hindi niya alam pero iyon ang nararamdaman niya. Kung galit siya kanina, nakahinga siya na ngayon. Tulad ni Jackson na tila may kumukontrol sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Hindi dapat na inaakasuhan siya nito at hindi siya binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ano ang nagawa ko para maranasan ito? So ano? I'm learning all kinds of bullshit things? Ano bang masama doon? Sarkastikong sabi niya. Gusto mong malaman ang lahat tungkol sa'yo na nakakasakit sa akin? Magulo ka, makinig ka. Ayoko sa mga estranghero na pumupuna at hindi sumasang-ayon. At estranghero ka pa rin sa akin. Galit na sigaw nito. Tama nga naman si Lola Maria. That Jackson is a troublemaker. Sana naman huwag na niyang makita na makipag-away ito sa kung sino. Pero bakit ba? May pakis siya sa taong walang ibang ginawa kung hindi pasakitin ang damdamin niya. Wala akong pakialam. Makinig kang mabuting babae ka. Negosyante ako. At ang pagkatalo ang pinakaayaw ko. Gagamitin ko ang katayuan ko, ang impluwensya, pera, at lahat para lang sirain ka. Kung hindi mo gagawin at hindi susundin ang mga utos ko. Natigil siya sa paghikbi ng bigla nitong ikambyo ang sasakyan. Napahawak siya sa suot niyang seatbelt at inihinto nito sa gilid at madilim na parte ng kalsada at walang ibang sasakyan na dumadaan maliban sa kanila. Nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya. Nasaan ang sinsing mo? Hindi siya nakapagsalita sa sinabi nito. Nasaan sabi? Bulyaw nito. Napaskislot siya sa kanyang upuan. Naiwan ko sa creepy house. Napamura naman ito. Have you lost your mind? Alam mo bang napaka-importante ng singsing na yon sa pagpapanggap nating dalawa?
Sigaw nito. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Masyado mong nakikita ang mga pakinabang ng kasal na ito. Ha? Sarkastikong saad niya dito. Oo, dahil pareho tayong makikinabang dito. Nagmura na naman ito. Pagkasabi niyon may kung anong kinuha ito sa bulsa nito. May tinawagan ito. Pinasasabi nito sa tauhan nito na kunin ang bagay na iyon sa bahay na iyon. Kaya naman pala ang lakas ng loob mong makipaglantian sa iba. Nanlilisik ang mga matang sabi nito. Sawang-sawa na siya sa kakasabi nito na sa kanya na malandi siya. Oo, malandi na ako. Kung ilang lalaki man ang dumaan sa buhay ko, wala ka nang pakialam. At alam mo ba, hindi na makataong ginagawa mo sa akin. Bakit kita irerespeto? Sabi nito na tiningnan siya na para bang isa siyang nakakadiring babae sa paningin nito. Well, I don't really mind it. Sabi niya. Hindi ko na napapansin. It's just a part of me. I don't care. Kung hindi ka kapantay o wala ka, igalang mo ako. Sabi niya at humihikbi na. Nagulat siya nang haklatin siya nito sa braso. At walang salitang hinalikan siya nito sa mga labi niya. Jackson, tumigil ka. Sabi niya habang umiiyak. Pero ang asawa niya hindi nakikinig sa pakiusap niya. Hinalikan siya nito ng prusahan. Nagpupumiglas at pinagsasampal niya ito sa mga braso at mukha nito. Napahiyaw ito dahil sa paghampas ng kamay niya sa mukha nito. Kung kaya't nabitawan siya nito. Wala pa akong nakikilalang kasing sama mo. Galit na galit ang mukha ni Jackson. Kung ganon, bakit ka ba nagagalit dyan? Alam mong mag-asawa lang tayo sa papel. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko na madali ang pinagagawa mo sa akin. Dahil ngayon pa lang, sawang-sawa na akong makasama ka. I'm warning you. I will kill you if I found out you are unfaithful to me. Pagkasabi niyon muli nitong pinaandar ang sasakyan. Napanganga siya sa sinabi nito. Hindi niya talaga maintindihan ang ugali nito. Sobrang pang-iinsulto ang mga natatanggap niya dito. Deserve to be faithful. Kahit sino walang makakatagal sa ugali mong paiba-iba ng isip. Anang isipan niya. Hindi na lamang siya umimik na baka kung saan na naman mapunta ang usapan. Hanggang sa ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang biyahe. Fix yourself. Utos na naman sa kanya ni Jackson nang makarating na sila sa kabin. Kaagad siyang bumaba at nagmamadali sa paglalakad. Yakap ang sarili dahil sa lamig ng paligid. Sabayan pa ng ulan ng snow. Nandito na sila! Sigaw naman ni Tasha nang makarating sila sa living room at lahat ng mga ito ay nakaupo at hinihintay sila. Eunice, saan ka ba nagpunta? We're all worried with you. Tanong kaagad ni Lexi nang tumayo ito at lapitan siya. I'm sorry. Pinag-alala ko kayo. Hindi ko na kasi alam ang daan pabalik at hindi ko dala ang cellphone ko. You mean, sumakabilang resort ka? Hindi makapaniwala na tanong ni Britney. Tumango siya bilang sagot dito. Tumawa ang ilan sa kanila. Thanks God you're safe. But anyway, nandito na tayong lahat. The dinner is ready, let's go and eat. Masayang sabi naman ni Elena. Nagsitayuan na ang lahat at nagtungo sa kusina. Eunice, alam mo bang sobrang nag-alala ang asawa mo kanina? Nagulat naman siya sa sinabi nito. Talaga? Oo. Galit na galit nga siya kanina na hindi ka namin kasama. Iba talaga pag may nagmamahal at mahal ka ng asawa mo. Nakatawang sabi naman ito. Si Jackson, mag-aalala sa kanya. Hindi siya naniniwala doon. Kanina nga lang nag-away sila. Marahil kaya ito nag-aalala dahil hindi pa tapos ang misyon niya at alam niyang kailangan lang siya nito. Imposible din na mahal siya ni Jackson
Mapait naman siyang ngumiti. Ito na ang pinakamasamang taglamig na ginugol niya kasama si Jackson sa buong buhay niya.